Unahin ko lang muna si Elsie. Elsie, atras na tayo ng konti dun sa away ng mga mag-aama. No? Una, hindi ka nakatira dun sa bahay nila. And you are not even a relative. So, pabayaan mo sa kanila yung problema nila. Si Tatay Felix. Tatay Felix, alam niyo, totoo yung sinasabi ng mga kabataan natin ngayon na hindi porke magulang ka, tama lahat ng diskarte mo. May gawa din tayong mali. Ano? At yun dapat matanggap natin kung ano yung maling ginawa natin. Okay? Kung ano ang itinanim natin sa ating mga anak, yun ang aanihin natin. Nagtanim ka ng galit kay Catherine, unti-unti, inaani mo na kay Catherine yung galit na itinanim mo sa isip niya at sa puso niya. Which is wrong, Catherine. Mali. Okay? So, hindi porke tatay, tama lahat ng ginagawa. Catherine, alam ko ang damdamin mo when my mother died. She died at the age of 90. Hindi na ako kilala ng nanay ko. My father died at 92. Malinaw pa ang isip niya when he died. Pero inaabot ko yung ma-burn out ako ng pag-aalaga sa magulang. Nahihirapan na rin ako. Ako naghahanap buhay pagdating sa gabi. Gusto ko matulog, hindi ako makatulog dahil ang nanay ko maingay. Pagising mo sa umaga, yung pampers ng nanay ko, dinudurog-durog niya. You know, things like this. Nakakainis, di ba? Pero walang dahilan para ipagngudnguran mo sa bibig ng tatay mo ang kutsara dahil hindi siya kumakain ng noodles. Wala kang karapatan para gawin yon. Alam ko na nagagalit ka, minsan, burnout ka na. Pag burnout ka na, lumayo ka na. Pumunta ka doon sa kapitbahay mong may tindahan ng whatever, makipagkwentuhan ka, tsaka ka bumalik. Maswerte ka, may tatay ka pang buhay na pinaglilingkuran. Ako ngayon, gusto kong yakapin ng tatay ko. Wala kalansay ng tatay ko. Pero ikaw nandyan pa ang tatay mo. Pag uwi mo mamaya, pwede mo siyang halikan sa noo. At sabihin mo sa kanya, mahal kita tatay. Nagkamali lang ako. Pwede tayong magsimula ng isang bagong relasyon. Maaari ngayon, Catherine, hindi mo na iintindihan ang sinasabi ko. Pag nagpantay ang paa ng tatay mo, ikaw ang pinakamalakas na iiyak. Pag hindi mo binago ang pakitungo sa kanya. Hindi mo tungkulin na maglingkod sa tatay mo. Wala sa batas natin na maglingkod sa tatay mo. It's not even in the Ten Commandments. Wala yun doon. Ang sabi lang sa Ten Commandments, respetuhin mo ang mga magulang mo, ang tatay at nanay mo. Pero yung paglilingkod mo sa kanya, ngayon, lalo na mahina na siya, hindi iyon paglilingkod dahil tungkulin mo. Ginagawa mo dahil mahal mo siya at siya ang nagbigay ng buhay mo. Huli na lang, para sa inyong magkapatid ni Mary Ann. Anuman ang gawin niyo sa tatay niyo ngayon, pakitaan mo siya ng maganda, alagaan mo siya, paglaki ng mga anak mo, gagawin sa'yo. Saktan mo si tatay, gagawin din sa'yo ng mga anak mo. Pagtanda mo, asahan mo yan. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love.